Another day, another memories na naman. Wait lang, patayin natin tong mga ilaw. Masyadong maliwanag, baka kunin ako niyan. Ako nga pala si Angie, isang domestic helper dito sa gitnang silangan. Tapon ulit tayo ng basura, tara samahan niyo ako. Kanina nga pala, kinausap na naman ako ni Madam. Sabi niya sa akin, "Ya Angie, kamusta yung anak mo? Kamusta daw yung parents ko? At saka kung may problema daw ba sa Pilipinas?" Sabi ko, "Okay lang naman Madam, okay naman lahat. Alhamdulillah." Tapos sabi niya, "Bakit uuwi ka na after Ramadan?" Sabi ko, "Madam, kasi tapos na yung kontrata ko, 2 years na ako sa 28 eh." "Uy, wait lang, tignan niyo yung gate na yan. Ako nagpintura niyan. Itong unang gate na binuksan ko, ako yung trumabaho niyan, guys." Nascam nga ako dyan ni Baba eh, kasi sabi niya babayaran niya daw ako kapag maayos yung gawa ko. Tapos ayun, tapos na yan, pero wala pa ring bayad. Pero ang mahalaga, sanay na ako. Sa ilang years ko dito, ang dami ng napakong pangako, ang dami ng utos na nabali. Kaya hindi na ako nagulat nung hindi niya na naalalang bayaran ako eh. Maulan nga pala dito sa Riyadh ngayon. Magpapalit na kasi yung panahon. Minsan may mga araw na sobrang init na rin talaga. Tapos sa hapon uulan. Naalala ko tuloy nung bagong salta ko dito, February 25, 2020. Nakalabas ako ng airport noon by 4 p.m. Pero sobrang dilim sa labas, as in, para siyang mamula-mula yung kalangitan. Tapos mukhang alas 8 or alas 9 na ng gabi. Ayun pala, may malawakang sandstorm na naganap. Grabe pa welcome sa akin ng Saudi, no? Buhangin agad. Nung sinabi sa akin ni Baba yon, nung nasa kotse na kami na sandstorm daw yung nararanasan namin, kaya maraming buhangin sa labas at madilim yung kalangitan, inisip ko na lang na fairy dust yon. Sabay wish ng, "Saudi, please be good to me." Pero sa totoo, nung papunta kami sa bahay ng amo ko, pray ako ng pray sa kotse pa lang. Kahit nung nasa eroplano ako, kahit 12 hours flight yon, hindi ako natulog. Kasi first time kong sumakay ng eroplano noon, ba't ako matutulog? Lahat sa paningin ko bago eh. Siyempre, ninanamnam ko pa yung feeling. At may remembrance ako ng Philippine Airlines. Hindi ko sasabihin kumot yon. Sa 3 sakay ko na ng eroplano, nakatatlong kumot na rin ako. Diba disposable blanket yon? Ako na bahala mag-dispose. Oh, wag mo kong tularan kung mahina loob mo. Baka habang nilalagay mo pa lang sa bag mo yung kumot, nagsusorry ka na. O baka kabahan ka habang palabas ka ng airport. Tas malimutan mo pa yung maleta mo, kakamadali mong lumabas. Wag tumulad sa akin, ako handa ako kahit anong mangyari. Katwiran ko, nagamit ko na yan. Touch move, touch move. Yung binibilang ko dyan ay yung sasakyan ng amo ko. Yung 3 ay sa mga anak nila. Tapos itong Mercedes-Benz at saka yung isa pang malaki dun sa dulo ay kay Baba. Baba ang tawag namin sa mga employer naming lalaki. At Madam naman or Mama sa mga employer naming babae. Hala, ang ganda talaga ng pagkakapintura ko dyan sa gate. Dito kasi sa Saudi, walang letter P sa alphabet nila. Hala, sinara pa. O, pak, ano yung tinatanggal mo dyan? Ay, may bahid. O, diba, pag malayo, hindi kita yung mga anomalya. Pero marami talagang barag-barag yan sa gilid. Dito sa Saudi, ang papa nila ay Baba. Ang Pepsi nila ay Bebsi. Ang pancake nila ay Bancake. Basta meron silang mga word na pinapalitan nila ng B yung letter P. Minsan nga tawag sa akin ni Madam, "Ya, Bilibin." Imbis Philippine. Ang satisfying mag-alis nito oh. Samantalang nung nakaraang araw, hirap na hirap akong maglagay niyan. To the point na nagsasabi pa ako ng buwake ng inang tape to. Kailangan pa kasing lagyan ng ganito, buwake ng inang yan. Hoy, yung about sa kumot, joke lang yun ha. Baka isipin yung tinuturuan ko kayong magnakaw ng kumot dun sa eroplano. Ang sa akin lang, gamit mo na yan. Eh, di ba marumi na nga?
labahan mo na sa bahay nyo pagkatapos mong maiuwi. Kung malaki pa naman yung bag mo na hand carry, baka kasya pa yun dun. Masyado kasing obvious kapag binitbit mo lang siya palabas ng eroplano eh. Pero nasa sayo naman yan. Hindi naman ako nagbibigay ng idea or tips sa'yo. Eto isipin mo, kung wala ka mang mapundar na kahit anong bagay sa pag-a-abroad mo, at least dun man lang sana sa remembrance ng kumot ng eroplano, meron kang maiuwi sa inyo. Oy, promise, joke lang talaga to. Pero kung makakapag-uwi ka nun, edi madadagdagan yung kumot sa inyo. Edi hindi na need umutang sa Bombay ng another kumot. Grabe na yan, insa na yan. Pero joke lang talaga lahat yon. Kasi kung i-rate ko yung mga kumot sa 3 nasakyan kong eroplano, 10 out of 10 talaga. Yung 2 sa Philippine Airline, maganda, makapal. Tapos may tatak pang Philippine Airline, kaya authentic talaga. Yung sa Etihad naman, sakto lang, makapal, maganda, tumatagal yung pabango. Kaso walang tatak ng Etihad. Pero overall quality, 10 over 10 din siya. Hindi naman siguro yun pagnanakaw, kasi sabi ng katabi ko sa eroplano, kasama daw yun sa binayaran. Ako naman talaga ay nagbibiro lang. Huwag mong pakaisipin na nagnakaw talaga ako ng kumot sa eroplano. Wala naman kayong ebidensya, hindi nyo nakita. Another day, another plancha na naman. Paulit-ulit lang naman yung routine ko sa araw-araw. Gigising, maglilinis ng bahay, magluluto, maghuhugas ng plato, mamamalansya, maglilinis ulit ng bahay, magluluto, tapos pwede na akong matulog. Tapos gigising ka na naman ulit, maglilinis, magluluto, maglalaba, mamamalansya, tapos maglilinis ulit, magluluto, tapos pwede na akong matulog. Paulit-ulit yan for 2 years. Tapos pag nag-extend ka pa, ganun pa rin ang routine mo. Hala, sige, dot-dot. Hala, sige, dot-dot lang. Tapos makakakita ka na naman ng mga post dyan na yung batchmate mo is successful na sa buhay, successful sa mga field na pinili nilang daanan, successful sa mga businesses, nakakabili na ng sarili nilang mga ari-arian, sasakyan. Tapos ikaw, nandyan sa abroad, tamang plancha lang. Ako lang ba yung nakakaranas ng ganun? Oo, nai-inspire ako sa kanila. Pero at the same time, may konting inggit. Inggit, lalong-lalo dun sa mga tao na kasama nila yung pamilya nila habang hinaabot nila yung mga pangarap nila. Tapos iniisip ko pa minsan, kailan kaya ako? Kailan ko kaya mararanasan yung freedom na gusto ko? Yung kahit hindi sobrang yaman. Basta mairaos ko lang yung pang-araw-araw. Tapos yung sa bills, meron naman kahit papano, pati pang emergency fund. At saka kasama ko yung pamilya ko. Minsan naiisip ko yun, na kailan kaya ako? Tas naiisip ko pa na, sana ganito rin ako o sana ganyan. Tara, overthink. Kung sa totoosin, malayo pa yung lalakbayin ko para marating yung pinapangarap kong estado sa buhay. Pero one step at a time lang. Sabi nga ng Bini, hindi karera ang buhay. Pero baka marathon lang. Grateful ako sa kung ano mang meron ako ngayon. At lahat ng wala ako, i-claim ko na yan, na balang araw makukuha ko rin. Pero sa ngayon, laking pasalamat ko sa Diyos na lahat ng kailangan ko sa buhay ay meron ako. Nandyan si mama at papa na palaging tumitingin sa anak ko. Nandyan yung pogi kong anak na palaging nagpapaalala sa akin na kailangan kong ipanalo tong buhay na to. Hindi ko man hawak ngayon lahat ng bagay na gusto ko. Sobrang blessed naman ako sa lahat ng bagay na kailangan ko. Salamat lagi, Ama, sa lahat ng binibigay mong biyaya. Sana ikaw din ma-realize mo na lahat ng kailangan mo sa buhay na to ay nasa iyo na. Minsan kailangan lang din nating matutong makontento
Para kahit papano ma-enjoy mo yung buhay na to. Matutong magpasalamat sa mga maliliit na bagay na na-achieve mo. Maging thankful sa kung anong meron ka at wag i-take for granted. Kasi minsan kapag wala na yung bagay, dun lang natin nakikita yung halaga nila eh. Kaya sana, minsan, bago tayo mag-overthink or magkumpara ng buhay ng ibang tao sa buhay na kung anong meron tayo, tignan muna natin kung ano yung mga bagay na nandyan na, yung mga bagay na given na. At yun ay ipagpasalamat natin na kahit hindi natin hilingin, ay nakukuha natin. G, kung balang araw mapapanood mo to at ikaw ay babagabagin na naman ang mga isipin mo, tandaan mo, temporary lang yan. Huwag ka masyadong pakaka-stress. Appreciate mo lang kung ano yung mga nandyan at kung sino yung nandyan. Lilipas din yung problema, masusolusyonan mo rin lahat yan. Ikaw pa ba? Baka Angie yan. At lahat ng kailangan mo ay nasa sayo na. Kaya wag masyadong magda-doubt sa sarili. Ang dami mo na kayang laban na ipinanalo nang ikaw lang mag-isa dyan sa abroad. Hinarap mo nga mag-isa yung galit ng mga Arabo kahit hindi mo naiintindihan yung sinasabi nila. Kaya yung mga small wins mo, i-celebrate mo yan. Patuloy ka lang lumaban ng patas at magbubunga din yan. Kung mahirapan ka man, patuloy mo pa rin sanang piliin kung anong tama kahit mahirap. Tandaan mo, hindi importante na mabilis mong matapos yung trabaho. Kung magulo naman ang kakalabasan, okay lang mabagal. Ang mahalaga maayos. Okay lang mabagal. Ang mahalaga masaya ka. Ganon lang din sa buhay. Hindi naman to paunahan, 'di ba? Ang mahalaga may peace of mind ka. Ang mahalaga masaya yung pamilya mo at healthy kayong lahat. Ang mahalaga nagpapatuloy ka lang. Payo ko lang sa'yo, Angelina, makinig ka. Huwag masyadong paka-stress sa buhay ha. Mafi-figure out mo rin lahat-lahat yan. Aayon din sa'yo yung panahon. Kaya tuloy lang, laban lang. Woo! So ayun na nga, balik tayo sa una kong kunikwento. Sabi ni Madam, bakit daw need ko agad umuwi after Ramadan? Kung okay lang ba yung pamilya ko, anak ko, mga magulang ko? Sabi ko, alhamdulillah Madam, okay lahat, okay sila. Pero ako, isip-isip ko, ako hindi okay Madam. Kasi hindi nyo dinadagdagan yung salary ko eh. Tapos humawak siya sa balikat ko. Inakbayan niya ako. Sabi niya, Koyis. O sige, stay ka pa sa amin ng 1 buwan. Tapos pumasok pa yung anak niya sa usapan namin. Pati si Baba nakisali na rin. Kaya ayun, yung extension na 1 month, naging 2 months pa. Pero siguro okay na to. Kesa nung unang offer nila sa akin, na 1 year extension daw. 1 year extension pero walang dagdag sa sahod. Kaya nag-decide ako nung una na, kalas Madam, uuwi na lang ako kasi need ko talagang alagaan yung anak ko. Pero ngayon, tumawad na sila ng 1 o 2 buwan. Diyos ko, parang ayaw talaga akong pauwiin. Masyado ata silang nagtitipid, ayaw nang kumuha ng kapalit. O siya, tapusin ko muna tong mga tinutupi ko. Salamat sa pakikinig. Maasalama.